Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa ka-coin collector at kapwa ka-TH sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang nakikita nyo ngayon mga ka-TH o ang itatampo ko sa inyo ngayon mga ka-TH ay itong $250 ko mga ka-TH na bicentennial. So, ang composition nga pala nito mga ka-TH ay copper nickel. May bigat na 5.67 grams. May diameter na 24.3 mm. At may kapal o thickness na 1.75 mm. So, ang kanyang obverse ito ay makita natin ang portrait and left profile of George Washington, who was considered as President of the United States from 1789 to 1797 with motto "In God We Trust." And we have also lettering here, Liberty. At ang engraver nito mga ka-TH ay si John Flanagan. Okay, so sa likurang bahagi nito or sa reverse ay makikita natin itong colonial patriot drummer facing left with a victory torch surrounded with 13 stars. At the upper left, accompanied with a motto E pluribus unum, and surrounded with face value and the lettering na United States of America. At ang engraver nito mga ka-TH ay si Jack L.R. po ang engraver sa likurang bahagi mga ka-TH. So, kung tingnan ninyo ang coin mga ka-TH ay okay pa naman siya. Minimal lang ang kanyang gasgas. Hindi masyadong pangit ito. Maganda pa siya at para siyang parang yellowish siya konti mga ka-TH. Tingnan nyo, maganda pa ang mga design mga ka-TH. Itong drummer, itong Patriot drummer na nakaharap sa kaliwa mga ka-TH ay okay pa ang kanyang mga detalye mga ka-TH. Klarong-klaro pa ang 13 stars at saka yung torch. Okay pa naman siya mga ka-TH ang kanyang mga lettering at ang drummer at saka ang drum at saka drumsticks. So kitang-kita pa siya mga ka-TH. So ang nito mga ka-TH, nakapananabik ay ang coin na ito mga ka-TH ay masyadong mahal. Kung tingnan natin sa eBay, iba-iba yung kanyang presyo sa eBay mga ka-TH. Kasi may error daw ito at mayroong filed letter D. Denver mint o mayroong mint mark na Denver. So, yung iba naman nito ay ginawa sa San Francisco kasi ang parting ito mga ka-TH, ito mayroong nilagay na letter S, maliit na letter S. Itong sa akin mga ka-TH ay letter D. Kung tingnan natin na mabuti ang letter D mga ka-TH ay hindi natin maaninag ang kanyang pagka-letter D. Kasi parang ito mga ka-TH, parang ang letter D na ito ay filed, parang napatong yung
isang letter D. Kaya nga wala siyang butas sa gitna. Diba yung letter D mayroong butas sa gitna. Mayroong kunting butas. Pero ito wala. Para lang siyang period. Para lang tuldok siya mga ka-TH. So kung totoo mo yung nakita ko na bicentennial na $250 sa eBay na filed mint mark na letter D, malaki-laki rin mga ka-TH. Iwan ko kung mabilong ito sa error kasi hindi ko naman ito pinapag-grade mga ka-TH kasi mahal siguro yung magpag-grade. So minabuti ko na lang na hindi magpag-grade kasi wala akong masyadong malaking pera o walang akong pera mga ka-TH para maipa-grade ko yung mga coin ko o mga coins na mayroon ako dito. So kung mabilong ito sa error coin kasi filed yung kanyang mint mark na letter D, para nagkapatong-patong siya mga ka-TH, na siyang dahilan na walang butas yung letter D, walang para lang siyang tuldok. Tinuldok lang ito mga ka-TH. Kung tignan niyo mabuti ito, parang tuldok lang siya. Pero kung nung tingnan mo na mabuti ay para siyang letter D pero walang butas sa gitna mga ka-TH. So parang filed ang letter D dito. Filed ang kanyang mint mark na letter D. So kung filed letter D ito mga ka-TH ay nagkahalaga ito ng 29,000 pesos. Laki-laki na rin. 29,000 pero graded yun kito. Hindi graded. So kayo na lang humusga mga ka-TH kung error ba ito o hindi. Para sa akin, parang error siya mga ka-TH kasi nag-filed yung letter D o yung mint mark na letter D. Nag-filed siya, hindi mo masabi ng letter D kasi para siyang tuldok lang. So pag nagkataon mga ka-TH na error ito ay malaki-laki ang halaga, 29,000 pesos. So kayo na lang bahala kung anong masasabi nyo sa coin na to kasi yung tsansa lang naman yung mga presyuhan ko dito. Hindi tsansa. Mayroong kasi nag-Google naman ako, nag-research naman ako sa Google. Mayroon talaga doong iba't ibang presyo nito. Mayroong mababa lang halaga, mayroon din mataas, at mayroon pang mataas pa ng 29k pesos mga ka-TH. So mahal rin ito mga ka-TH pag nagkataon na ito ay error coin. Kasi kung tingnan natin ng mabuti o maigi yung mint mark dito, parang filed nga siya mga ka-TH. So hanggang dito lang mga ka-TH. So sana kung makakita kayo ng coin na tulad nito na bicentennial $250, so iligpit nyo, itago nyo mga ka-TH kasi hindi natin alam na bukas o sa darating na panahon mayroong mga coin collectors na maghanap nito at medyo mahal na halaga mga ka-TH. So hanggang dito na mga ka-TH, ito lang ang palaging habilin ko sa inyo na huwag kalimutan ang ating sarili na pangalagaan kasi ang tunay na kayamanan natin kalusugan. Salamat po.